Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Vice President Sara Duterte, impeachment trial. Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit nila tinutulan ng opening statement ni House Prosecutor Representative Leila de Lima sa ika-10 araw na impeachment trial kahapon. Ayon sa kampo ng depensa, may mga bahagi sa talumpati na tila nagbibigay na ng konklusyon sa mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. May hataw na balita si Ivan Alvarez. Tinutulan ng depensa at hindi tuluyang nabuo ni House Prosecutor Leila de Lima ang kanyang opening statement para sa Article 1 o ang umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President sa ika-10 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ipinaliwanag ng tagapagsalita at Defense Counsel na si Attorney Michael Powa na may ilang parte sa talumpati na maaari umanong makaapekto sa pagiging patas ng impeachment trial. This is with all due respect to Representative de Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. Para sa depensa, hindi sa opening statement dapat ilahad ang mga ganitong klaseng pahayag, kundi sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa mismong yugto ng paglilitis. Sa opening statement ni House Prosecutor de Lima, binigyan din ito ang mga punto ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ilang beses nag-object ang depensa at tuluyan namang sinaway at pinahinto ni Presiding Judge Francis Escudero ang prosecutor. Honorable de Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Ayon kay Attorney Powa, iginagalang niya si Representative de Lima, ngunit pangamba nito na napakinggan na ng publiko ang mga umano'y naging konklusyon mula sa panig ng prosekusyon. Pag nasa record na, kahit na pa-strike off natin yan, narinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin, lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution at that time wala pong nilalabas na ebidensya at lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. Samantala, binigyan din rin ni Attorney Powa na wala siyang layunin na mainsulto ang mambabata sa kanyang naging objections. Nagpasalamat rin ito sa naging desisyon ng presiding officer na pakinggan ang panig ng depensa. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Hindi nagsagawa ng cross-examination ng defense team para sa unang testigo ng prosekusyon sa umano'y maanumalyang paggastos ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. Sa panig ng depensa, hindi na dapat sinasayang ang oras para sa mga tanong na di na kailangan. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Walang cross-examination na nangyari para sa unang testigo ng prosecution na si former Land Bank Department Manager Violeta Constantino para sa Article 1 o umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Si Constantino ang nakasaksi sa encashment ng 4 na tseke para sa confidential funds ni VP Duterte. Ayon sa defense spokesperson at siya ring counsel na naka-assign para sa cross-examination na si Attorney Michael Powa, wala itong nakitang issue sa testimonya ng testigo na kailangang himayin pa. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
Samantala, sa pag-cross-examine naman sa ikalawang testigo na si Nanita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education, 2 maikling tanong lamang ang tinanong ng depensa. Si Camposano ang nangasiwa sa pag-encash ng 37.5 million pesos na confidential funds sa DepEd noong kalihim pa dito ang bise. Nagpaliwanag si POA kung bakit hindi niya masyadong binigyang pansin ang pahayag ng bank manager na unusual o hindi pangkaraniwan ang transaksyon. Well, kasi yung unusual para sa akin, that's the opinion ng bank manager. I don't see how it will affect the case. Hindi naman siya matter at issue dito. Hindi naman kine-question yung validity noong encashment, diba? So, I thought it was petty, no, for us to even dwell on that. Sa halip, ang tinutukan ng defense sa cross-examination ay ang paglabas ng testigo sa fire exit upang maalis ang anumang negatibong interpretasyon sa paglabas ng bangko sa pamamagitan ng backdoor. Samantala, para sa mga susunod na witness mula sa Commission on Audit o COA, inaasahang mas magiging komplikado dahil posibleng mas maraming tanong ang ilatag ng prosecution. Sa amin naman po, hanggat makakaya, kung pwede namang hindi na questionin ng mga bagay-bagay in terms of official documents, etc. Hindi na ko rin naman po gagawin, hindi na nang gagawin ng defense team. Paglilinaw ni Attorney POA, hindi ito nangangahulugang sumasang-ayon ang depensa sa lahat ng testimonya. Pananaw ng defense, hindi lahat ng bagay ay kailangang pagtuunan ng mahabang cross-examination, lalo na kung wala naman itong direktang kaugnayan sa pangunahing isyong dapat pagtuunan sa impeachment trial. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Hindi na nagulat ang prosekusyon sa hindi pagsasagawa ng cross-examination ng defense team sa unang testigo para sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Ayon naman sa isang House Prosecution Panel member, appetizer pa lamang ang testimonya ng unang 2 testigo ng prosekusyon sa naturang article. May hataw na balita si Rosa Licos. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang tatanungin, inaasahan na niya ang hindi pag-cross-examine ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa unang 2 testigo ng prosekusyon sa Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Pinatotohanan ni Violeta Constantino at Nanita Camposano, dating branch manager sa Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard at DepEd branches ang encashment ng nasa ilang daang milyong pisong halaga ng tseke para sa confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at Department of Education noong 2023. Ipinahayag din ng mga itong unusual o hindi pangkaraniwan ang encashment ng nasa 112.5 million pesos at 37.5 million pesos na mga halaga ng tseke. Ako hindi ako na-surprise because the subject matter of the testimony is the encashment of the check and it is completely documented, no? So how else will you conduct a cross-examination on this witnesses who are merely testifying on the process that was done concerning the encashment? Ayon naman sa Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa, nilimitahan ito ang cross-examination sa witnesses ng prosekusyon sa Day 10 ng impeachment trial bilang bahagi ng legal strategy. Nagpasalamat si House Prosecution Panel member at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor kaugnay nito. Yun sana ang gusto natin, na maintindihan ng mga tao sa simpleng pamamaraan na hindi natin kailangang palawigin pa. So maraming salamat. Itinuturing din ng kongresistang appetizer pa lang ang naging testimonya ng 2 dating Land Bank branch managers. So sa palagay namin, mahusay na simula ito, na sa simula't simula pa lang, ang mga bangko na pinaggalingan ng 612.5 million na cash ay unusual. And like I said, unusual is the perfect start for confidential funds. Sa susunod na linggo, uupo naman sa witness stand ang 2 opisyal ng Commission on Audit o COA. Kaugnay ito ng audit sa ginawang paggasto sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nang ang Vice Presidente pa ang kalihim nito.
Rosalie Cruz, humahataw sa balita ngayon. Naghain na ang defense team ni Vice President Sara Duterte ng kanilang position paper kaugnay ng manifestation ng prosekusyon patungkol sa sequence ng evidence presentation para sa impeachment trial. Sa manifestation ng prosecution, nais magkaroon ng alternate na pagtalakay sa presentasyon ng ebidensya at testigo ng dalawang partido kada article of impeachment. Hindi na idinetalya ng depensa ang kanilang oposisyon, ngunit naninindigan na dapat maunang matapos ng prosecution sa paglalatag ng kanilang mga argumento. I cannot go into the details of that because as you know, talagang na-warningan na kami last week about speaking and discussing the merits of the case in public or even all of these things that we file. But siguro para lang sa kalaman ng lahat, ang pinanggagalingan lang naman ng posisyon namin is where the burden of proof actually lies. And the burden of proof lies with the prosecution. So dapat tapusin nila yung kaso. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin napag-uusapan sa Senado ang issue kaugnay ng pagpayag na makadalo sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa liderato ng Senado, wala pa silang natatanggap na formal request mula sa kampo ng dalawang senador hinggil dito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Sa kabila ng kahilingan na mapayagan sila na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pa silang natatanggap na formal na request mula sa panig nila Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada ukol dito. Wala namang formal request sa Senate, so sa akin wala namang formal request. It's a conversation na lumalabas sa iba't ibang fora, but formally wala naman ako. It has to be written. But naririnig lang natin. Gayunman kinumpirma ng Senate President na mayroong sulat para sa kanya, ngunit walang nakasaad dito tungkol sa kung papaanong paraan sila maaaring makabahagi sa impeachment trial. Yes, may letter siya address sa akin, but wala naman explicit doon na nakasulat na request for formal request kung paano siya magpa-participate. Wala namang ganun. So ang kanyang letter is about his opinion on the presiding officer as well as yung opinion niya doon sa 60 votes. Bunsod nito, sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa sila nakagagawa ng aksyon o kahit tugon sa usaping ito. Muli niyang binigyang diin na kung suspendido ang isang senador ay hindi talaga siya maaaring makapag-participate sa trial. Aniya, kaakibat ng suspensyon bilang senador. Ang iba pang trabaho nito katulad ng pagiging senator judge. Samantala para kay Senator Amy Marcos, sana ay mapayagan ang kanilang mga kasamahan sa minority na makadalo kahit virtual man lang habang sila ay nasa bilangguan. Ayun nga ang kinukulit namin kasi mahalaga sa amin na kasama sila. Parang hindi pa nasisentensya, hindi pa klaro. Okay? Sa ngayon, maging ang mismong Senate Impeachment Court ay wala pang inilalabas na detalye kaugnay ng issue. Ngunit nauna nang iminungkahi noon pa man ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hilingin sa Sandigan Bayan ang partisipasyon ng dalawang senador sa paglilitis. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hindi sinangayuna na Malacanang ang pagsasalarawan ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kasama na sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada bilang umano'y mga political prisoner. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Senator Cayetano na ginagamit niya ang Department of Justice at Office of the Ombudsman bilang mga sandata upang isulong ang mga interes sa politika. Gaya ng nangyari kay Senator Estrada at Senator Marcoleta na kapwaan niya mga political prisoner. Mariin naman itong titutulan ng Malacanang at iginiit na hindi ito ang paniniwala ng Sandigan Bayan.
Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano ang pagpapasya. Nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita. Hataw Balita ngayon. Naghain ng ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano ay isang grupo ng women's rights advocates, academics at feminists. Dahil ito sa umano'y pagpo-post ng senadora ng umano'y spliced o edited na video habang siya ay nagsisilbi bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa formal na reklamong isinumiti sa Senate Committee on Ethics and Privileges, hiniling ng mga nagrereklamo kay Committee Chair Senator Vicente Tito Soto III na imbestigahan si Senator Pia kaugnay ng nasabing social media posts. Ayon sa coalition, nagbigay ng maling impresyon ang post na inamin ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na isinusulong ang kasong impeachment laban kay BP Sara kahit wala umanong sapat na ebidensya. Dahil dito, naniniwala ang grupo na ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring makasama sa integridad ng impeachment proceedings at sa tiwala ng publiko sa Senado bilang impeachment court. Nag-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano kasama ang iba't ibang mga kababaihang grupo at kabataang grupo. Naniniwala kami na dapat investigahan ang ginawang pag-post ni Senator Pia ng spliced video during an impeachment trial process. Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng isang senador, lalong-lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nananawagan kami sa Ethics Committee na simulan na ang investigasyon at kung kinakailangang patawan ng karampatang parusa ang senadora sa kanyang ginawang pag-post sa official Facebook page niya ng spliced video. Hataw Balita ngayon. Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang matanong ukol sa umano'y pagkakabansag sa kanya bilang impakta ni Senator Amy Marcos. Sa isang video na ini-upload sa social media page ni Senator Amy, mapapanood ang ginawa nitong acronym sa ICC na tila patama sa isang opisyal ng Malacanang. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC Impact Complaint. Hataw Balita ngayon. Sinagot naman ni Yusek Claire Castro ang tungkol sa nasabing video at iginit na hindi niya gawain ang magsalita ng ganitong mga pag-atake laban sa kapwa. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi, hindi ko siya nababanggit. Kaya hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Hataw Balita ngayon. Nakawalang respeto sa konstitusyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan sinabi nito na waste of time o pagsasayang lamang ng oras ang pakikinig at panonood sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
sa ilalim ng Article 7 Section 23 ng 1987 Philippine Constitution. Mandato sa isang presidente na maghatid ang kanyang SONA o ulat sa bayan na isinasagawa kasabay ng pagbubukas ng regular session ng Kongreso kung saan inirekomenda ang legislative measures. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan. Sa isang panayam sa Vice-Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi nito na wala siyang plano na basahin ang nilalaman o manood ng ikalimang SONA ni PBBM dahil naniniwalaan niya siya na waste of time lamang ito ng mga Pilipino. Nanawagan naman ng Malacanang sa ating mga kababayan na maging mapanuri at iginiit na madaling mamamanipula ang mga taong walang nalalaman ukol sa mga plano at programa ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Dumipensa ang Malacanang sa mga kritiko na bumabatikos hinggil sa naging pahayag ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA kaugnay ng planong rocket launch tests ng Pilipinas sa taong 2027. Isa sa mga nag-react sa planong ito ng Pangulo ay si Senator Robin Padilla. Ayon sa senador, suportado niya ang mga ganitong plano para sa bansa, subalit binigyan din ito na dapat mas unahin ng gobyerno ang problema ng Pilipinas sa public transportation at energy supply. Isa sa mga inihalimbawa ng senador ay ang pagkakaroon ng bullet train sa Bicol. Pero, sagot ng Malacanang, Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. nagot rin ng Malacanang ang mga netizen na kumu-question sa tila pagprioridad ng administrasyon sa planong rocket launch. Gayong mas marami pa nilang pangangailangan ng bansa na dapat pagtuunan ng Pangulo. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manny B. Pangilinan na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan sa panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente ng mga consumer. Gayunman, kinwestiyon nito kung sino ang sasagot sa gastos kapag tuluyang inalis ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente. Paliwanag ni Pangilinan, natural na may nawawalang kuryente habang ito ay dumadaan sa mga transmission line at hindi ito nangangahulugan na hindi episyente ang operasyon. Dagdag pa nito, kung aalisin ang system loss charges, mapipilitan ang mga kumpanya sa power industry na saluhin ang mga gastusin mula sa generation, transmission at distribution ng kuryente. Ayon kay Pangilinan, hindi maliit na usapin ito dahil aabot sa bilyong-bilyong piso ang posibleng gastusin, kaya dapat munang mapag-usapan kung sino ang magbabayad nito. Ang system loss ay ang bahagi ng kuryenteng nawawala habang ito ay dumadaan sa mga linya ng transmission at distribution bago makarating sa mga consumer. Sa kasalukuyan, nakapaloob sa batas ang paniningil ng system loss charge, kaya kailangan pang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law bago maipatupad ang tuluyang pagtanggal nito sa bill ng consumer. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Department of Finance o DOF
na mas lalaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino sa ilalim ng mga panukalang tax relief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa panukala ang pagtaas ng taunang income tax exemption mula 250,000 pesos patungong 350,000 pesos na inaasahang pakikinabangan ng mahigit 6 na milyong manggagawa. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang mga kumikita ng 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos taon-taon ay maaaring madagdagan ng hanggang 15,000 pesos sa kanilang take-home pay, habang umaabot naman sa 17,500 pesos ang posibleng dagdag para sa mas mataas ang kita. Kasama rin sa panukala ang pag-aalis ng minimum corporate income tax para sa mga micro and small enterprises o yung maliliit na negosyo na inasahang makakatulong sa mahigit 78,000 na mga negosyante. Git ng DOF, layunin ng mga reforma na magbigay ng mas malaking ginhawa sa mga pamilya at suportahan ang paglago ng maliliit na negosyo. Bagamat tinatayang aabot sa 66 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan, sinabi ni Go na naghahanap na ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan ng pondo upang mabawi ito. Hataw Balita ngayon. Inihain naman ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito ang isang panukalang batas na layong i-exempt sa pagbabayad ng buwis ang mga magagawang kumikita ng 50,000 pesos kada buwan. Sa ilalim ng panukalang House Bill No. 2341, layo nito na amyendahan ang National Internal Revenue Code upang hindi patawan ng income tax ang mga individual na kumikita ng 600,000 pesos pababa kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon kay Senator Ejercito, layo nito na masuportahan maging ang mga nasa middle income earners na marangal na nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Hataw Balita ngayon. Itinalaga pa rin chairperson ng ilang komite sa Senado ang mga nakabilanggong senador na sina Senator Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta. Si Senator Estrada ang mamumuno sa Senate Committee on Electoral Reforms habang si Senator Marcoleta naman ang chairperson ng Committee on Tourism. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang mga vice chairperson ng mga nasabing komite ang mamumuno sa mga pagdinig habang nakaditine ang dalawang senador. Ipinaliwanag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto na karaniwang may nakatalagang komite ang bawat senador dahil dito nanggagaling ang pondo para sa mga empleyado ng kanilang tanggapan. Samantala, itinalaga rin si Senator Mark Villar sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, sina Senator Robin Hood Padilla sa Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs at Committee on Public Information and Mass Media, at si Senator Loren Ligarda sa Committee on Culture and the Arts at Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Si Senator Pia Cayetano naman ang mangunguna sa Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, Senator Camille Villar sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, at si Senator Bongo sa Committee on Sports at Committee on Youth. Ibinigay naman kay Senator Amy Marcos ang pamumuno sa Committee on Cooperatives at itinalagi rin siya bilang Deputy Minority Leader. Hataw Balita ngayon. Muling nanguna si Senator Robin Padilla sa mga napipisil na tumakbo sa pagkasenador sa darating na 2028 elections. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Octa Research Group, si Senator Padilla ang nasa rank 1 ng napupusuan ng publiko na kumandidato sa pagkasenador sa susunod na halalan. Sinusundan siya ni Senator Rapi Tulfo na nasa rank 2 hanggang 5. Habang pasok naman sa rank 2 hanggang 6, sina Senator Alan Peter Cayetano, dating Senador Grace Poe at Pasig City Mayor Vico Soto. Nasa rank 3 to 8 naman sa 2028 senatorial preference si Senator Loren Legarda, habang nasa rank 6 to 9 si dating Senador Manny Pacquiao at Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Nasa rank 7 to 12 naman ang TV at radio personality na si Ben Tulfo,
kasama si dating Makati City Mayor Abby Binay at Senator Jinggoy Estrada. Habang pasok naman sa rank 9 to 16 si Tiesa COO Mark Lapid, Senator Chis Escudero sa rank 10 to 19. Samantala rank 10 to 24 naman sina dating Senador Coco Pimentel at Senator Mark Villar. Habang nasa top 12 to 27 si Education Secretary Sani Angara. Isinagawa ang pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research mula July 4 hanggang July 11 ngayong taon mula sa 1,200 registered voters sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang panibagong rocket launch ng China kung saan inaasahan ang pagbagsak ng debris nito sa may katubigan ng Pilipinas. Batay sa report ng PhilSA, sinasabing ginawa ang launch ng Long March 7A rocket mula sa Wenchang Space sa Hainan bandang alas 7:50 kagabi oras sa Pilipinas. Inaasahan naman ang pagbagsak ng debris mula sa rocket sa may 41 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 64 nautical miles mula sa Dalupiri Island, Cagayan. Muli nitong inabisuhan ng ating mga kababayan na sinuman ang makakakita ng hinihinalang debris mula sa rocket launch ay maaaring ipagbigay alam sa mga otoridad at iwasan na ito'y hawakan dahil sa mapanganib na materyales na ginamit dito. Hataw Balita Ngayon. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan noong Martes, July 28. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na ulat ang DMW hinggil sa kung may Pilipinong nasawi o nasugatan matapos na tumama ang malakas na lindol. Nakikipag-ugnayan na ang Migrant Workers Office at OWA sa Osaka sa Philippine Consulate General at sa mga Pilipino community doon upang malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan ng DMW ang mga Pilipino sa Kyushu at iba pang mga karatig na lugar na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng Japan government dahil sa banta pa rin ng mga posibleng aftershocks. Sa mga OFW sa Japan na nangangailangan ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa mga pinakamalapit na Migrant Workers Office o sa Philippine Consulate General sa mga contact numbers na nakapost sa official page ng DMW. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Aureline Quijano, wala naman sa Toronto, Canada. Aureline, magandang umaga. Global News. Magandang umaga sa iyo, Ani, at good morning sa ating mga kasangbahay. Narito ang ating Global News. Humingi ng tawad ang presidente ng gumuhong mall sa Japan kasunod ng magnitude 7.1 na lindol na naranasan sa bansa noong Martes, July 28. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang rescue operation sa mga pinaniniwalaang natabunan ng guho habang aminado ang pamahalaan ng Japan na nauubos na ang kanilang panahon sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas sa lindol. May hataw na balita si Noel Poliarco. Umabot na sa 13 ang nasawi sa magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa timog-kanlurang bahagi ng Japan noong Martes, July 28. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation sa mga gumuhong gusali kasunod ng pagyanig. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanai Takaichi, patuloy na pinakikilos ng pamahalaan ang lahat ng kanilang tauhan at kagamitan dahil may mga taong naghihintay pa ring masagip. 今もなお助けを待つ方々がおられて時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。 Sa kabila ng pag-aalis ng tsunami warning, nagdulot ang lindol ng malawakang pinsala sa mga kalsada, gusali at linya ng kuryente.
Mahigit 30,000 bahay ang nananatiling walang kuryente habang suspendido pa rin ang ilang biyahe ng bullet train at operasyon ng mga paliparan. Pinakamatinding nasalanta ang Aeon Mall kung saan 3 manggagawa ang nasawi matapos ang pagsabog na naganap halos 50 minuto matapos ang lindol. Ilan pa ang nananatiling hindi pa nakikita habang iniimbestigahan kung gas leak ang sanhi ng pagsabog. 取り残されている方々がおられ、救出活動が続いております。今は一刻でも早く救助されることを心より願っております。Ipinaliwanag naman ni Aeon President Akio Yoshida na agad nilang inuna ang kaligtasan ng mga customer at empleyado sa pamamagitan ng paglika sa lahat ng nasa loob ng mall pagkatapos ng pagyanig. 地震発生直後、ショッピングセンター内の館内放送、そして従業員たちの巡回により、まずは揺れが収まるまでの安全確保を行いました。揺れが収まった後、屋外への避難誘導を逐次行いました。 Humingi naman ng paumanhin si Yoshida sa mga pamilya ng mga nasawi. Nangako rin ito ng patuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang rescue operation, gayon din ang investigasyon sa insidente. お亡くなりになられた方々にご冥福を申し上げるとともに、ご遺族の皆様に深くお詫び申し上げます。 Samantala, nagbabala ang Japan Meteorological Agency na maaari pang makaranas ang rehiyon ng malalakas na aftershocks sa mga susunod na araw. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente na manatiling nakaalerto. Umabot na sa mahigit 100 aftershocks ang naramdaman sa Japan kasunod ng malakas na lindol. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Magkasanib puwersang inatake ng Estados Unidos at Saudi Arabia ang mga grupong sinusuportahan ng Iran sa Iraq bilang ganti sa sunod-sunod na drone at missile attacks laban sa kanilang mga oil facilities. Kinondena naman ng pamahalaan ng Iraq ang nasabing pag-atake sa kanilang teritoryo kung saan umabot na sa 20 ang nasawi. May hataw na balita si James Bontuyan. Magkatuwang na naglunsad ng airstrikes ang US Central Command at Ministry of Defense ng Saudi Arabia laban sa mga milisyang sinusuportahan ng Iran sa silangang bahagi ng Iraq. Ito ang kauna-unahang magkasamang pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Target ng kanilang operasyon ang mga logistics at weapons sites ng mga grupong iniuugnay ng Washington at Riyadh sa mga pag-atake laban sa kanilang mga puwersa at mahahalagang pasilidad. Ayon sa US military, isinagawa ang operasyon matapos ang mahigit 30 drone attacks sa loob ng 72 oras. Matagumpay ding na-intercept ang mga missile na inilunsad ng Iran laban sa mga base militar ng Estados Unidos sa Gulf region. Samantala, inihayag ng Popular Mobilization Forces o PMF na 20 sa kanilang mga miyembro ang nasawi at 32 ang nasugatan sa mga pag-atake sa ilang lalawigan ng Iraq. Ang PMF ay isang armadong grupo na kabilang sa Iraqi Armed Forces kung saan ilan sa kanila ay bahagi ng paksyon na sinusuportahan ng Iran. Kinondenan ng pamahalaan ng Iraq ang nasabing airstrikes. Tinawag nila itong hindi katanggap-tanggap at tahasang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa at pag-atake sa mga opisyal nitong institusyong pangseguridad. Git naman ng Saudi Arabia, isinagawa nila ang hakbang bilang pagtatanggol sa sarili matapos umanong targeting ng mga milisyang sinusuportahan ng Iran ang mga pasilidad ng langis sa kaharian. نحن كسعوديون قد نسامح لكن لا ننسى لا نغضب وإن غضبنا أوجعنا. Nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Saudi Arabia at mga grupong sinusuportahan ng Iran.
Nagbabala naman ang magkabilang panig ng posibleng karagdagang hakbang kung magpapatuloy ang mga pag-atake. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi hangad ng Iran na palalain pa ang tensyon sa Ukraine kaugnay ng pag-atake sa isang Iranian vessel sa Caspian Sea. Ginawa ni Araghchi ang pahayag matapos ang pag-uusap nila ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha na nagsabing hindi sinasadya ang pagkatama sa nasabing barko. Sa kabila nito, giit ng Iran na hindi katanggap-tanggap ang pag-atake sa kanilang mga mamamayan at interes at dapat magbayad ang Ukraine sa naging pinsala. Samantala, patuloy na iginigiit ng Ukraine na ang Russia ang ugat ng mga insidente at dapat itigil ng Iran ang pagsuporta nito sa digmaan ng Moscow. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Russia na nagsimula na ito ng international search para sa pag-aresto kay Telegram founder Pavel Durov dahil sa umano'y pagkakasangkot sa terorismo sa bansa. Ayon sa Russian Federal Security Service o FSB, ginagamit umano ang Telegram sa pagre-recruit ng Ukrainian security services ng mga taong magsasagawa ng pananabotahe laban sa Russia. Giit ng FSB, hindi umano inalis ni Durov sa platform ang mga ipinagbabawal na impormasyon ng Russia. Si Durov na nanirirahan sa France at siyang Chief Executive Officer ng Telegram ay hindi pa naglalabas ng pahayag kaugnay ng mga paratang. Matagal nang hinihiling ng pamahalaan ng Russia na magbigay ang Telegram ng access sa user data at hikayatin ang mga mamamayan na gumamit ng state-backed messaging app. Nauna nang binatikos ni Durov ang nasabing state-backed app at tinawag itong isang platapormang ginagamit para sa surveillance at political censorship. Hataw Balita ngayon. Bawal nang mag-import ng mga humanoid at quadruped robots sa Estados Unidos dahil sa pangamba sa pambansang seguridad. Ayon sa Federal Communications Commission o FCC, maaaring magdulot ng cybersecurity risk ang mga robot na gawa sa ibang bansa, lalo na ang mga mula sa China. Sa ilalim ng bagong patakaran, saklaw ng ban ang mga bagong modelong ginawa sa ibang bansa at ang mga robot na binuo sa US kung mahigit 35% ng mga piyesa nito ay mula sa labas ng Estados Unidos. Hindi naman saklaw ang pagbabawal ang mga robot na naibenta o naaprubahan na para gamitin sa US. Pinayagan naman ng Pentagon at Department of Homeland Security nang magbigay ng exemption kung kakailanganin para sa pambansang seguridad. Karamihan sa mga humanoid robots ay ginagamit sa mga pabrika at warehouse, kabilang ang hakbang na ito sa layunin ng pamahalaan ni US President Donald Trump na palakasin ang local manufacturing ng robot at limitahan ang pagpasok ng mga foreign technologies na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng Environment Agency na nasa opisyal ng drought condition ang mahigit kalahati ng England matapos ang matagal na matinding init at kakulangan sa ulan. 7 rehiyon na nasa gitna, silangan at timog ng England ang apektado habang mahigit 20 milyong residente ang saklaw ng hosepipe ban upang makatipid sa tubig. Ayon sa mga otoridad, nararamdaman na ang epekto ng tagtuyot tulad ng mababang tubig sa mga ilog, maagang ani at mataas na panganib ng wildfire. Nagbabala rin ang Met Office na wala pang senyales ng tuloy-tuloy na pag-ulan na makatutulong upang maibsan ang matinding tagtuyot. Ayon sa mga eksperto, pinalala ng climate change ang mga tagtuyot dahil sa mas mataas na temperatura na mas mabilis magpatuyo sa lupa at mga
pinagkukuhanan ng tubig. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Orlen Quijano. Magandang araw. Regional News. Namataan ang isang buhawi kahapon sa may barangay Tagontong sa Goa, Camarines Sur. Sa video na nakuna ng isang netizen, makikita ang pagdaan ng buhawi sa lugar kasabay ng malakas na pag-ulan at ihip ng hangin na naranasan kahapon. Sa kabila ng matinding pangamba ng mga residente, wala namang naiulat na nasawi o nasugatan dahil sa insidente at wala ring napaulat na matinding pinsala na idinulot ang naturang buhawi. Hataw Balita ngayon. Dalawang pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army ang nasawi sa engkwentro laban sa mga tropa ng pamahalaan sa bayan ng Palanas, Masbate. Ayon sa 2nd Infantry Battalion, nakasagupan nila ang tinatayang 10 armadong kasapi ng Komiteng Larangang Guerrilla Sub-Regional Committee 4. Matapos ang tinatayang 5 minutong palitan ng putok, umatras umano ang mga armadong nakasagupan ng mga sundalo at naiwan sa lugar ang 2 nasawi. Kinilala ang mga nasawi bilang ang mag-asawang sina alias Lisa at alias Dawe o Darwin. Na-recover din sa encounter site ang 4 na M16 rifles, mga magazine, 3 rifle grenade, 3 bandolier, 5 cellphone at iba pang kagamitan ayon sa militar. Samantala, 2 pinaginalang miyembro rin ng New People's Army ang nasawi habang isa pa ang nahuli matapos ang naging engkwentro sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro kahapon sa barangay Del Pilar, Nauhan, Oriental Mindoro. Na-recover din sa pinangyarihan ng mga bahagi ng Improvised Explosive Device o IED, mga supply ng pagkain at iba't ibang personal na gamit na iniwan ng mga tumakas na pinaghihinalaang miyembro ng armadong grupo. Ayon kay 203rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Melencio Ragudo, naging matagumpay ang operasyon dahil sa kooperasyon ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan sa pagbabahagi ng impormasyon. Iniulat ng Department of Justice na umabot na sa 841 million pesos ang kabuong pera na na-recover mula ng simulan ang restitution mula sa mga kickback sa manumalyang flood control projects. Ayon sa DOJ, ang halagang ito ay nairimit na rin sa Bureau of Treasury na nagumpisang makolekta mula pa noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng DOJ, ang na-recover na pera ay mula sa mga individual na napasailalim ng Witness Protection Program o WPP. Malaking bahagi nito ay sinauli ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na aabot sa 500 million pesos. Sinundan ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagbalik ng 181.4 million pesos. Suspended NCR District Engineer Gerald Opolencia na nagkakahalaga ng 140 million pesos. At ang may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos na nagsauli ng 20 million pesos. Hataw Balita ngayon. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang mga umano'y irregularidad sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Ito ay matapos maisumiti ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento kaugnay nito. Una na ang tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na malicious o malisyoso ang hakbang ng kapwa senador dahil tanging Taguig lamang umano ang iimbestigahan sa halip na isama ang iba pang mga lugar sa bansa. Sa kanyang ex-post, tinugunan ito ni Senator Lacson at sinabing maging delicious ang mga revelasyong isinisiwalat sa mga pagdinig.
Ayon kay Senator Lacson, ilalahad sa Blue Ribbon hearings ang katotohanan sa 5 case studies na maaring maging batayan ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa anti-graft law. Giit nito, kabilang sa mga umano'y irregularidad ang mga ghost projects, doubling appropriations, paggamit ng mga lumang larawan ng mga tapos ng proyekto at isang umano'y illegal na reclamation project. Tinatayang umaabot na sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure projects sa Taguig mula 2020 hanggang 2025 na umano'y may mga anomalya. Samantala, inihayag naman ni Senator Erwin Tulfo na bukas ang Blue Ribbon Committee sa pagsasagawa ng investigasyon kapag formal na ang nabuo ang komposisyon ng komite. Hataw Balita ngayon. Hinadulang makulong ng korte ang isang individual na umano'y nagtangkang mandaya sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Ayon sa DepEd, nagpasa umano ang suspect ng mga peking billing statement upang makakuha ng SHS voucher. Siya ay pinatawa ng korte ng 14 na taon, 8 buwan at 2 araw na pagkakakulong at pinagbabayad ng multang 100,000 pesos. Binigyang diin ni Secretary Angara na bagamat maaari pang iapela ang desisyon, ipinapakita nito na papanagutin ng batas ang sinuman na magtatangkang magsamantala sa mga programang tulong pinansyal sa edukasyon ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Naghahanda ang Department of Education o DepEd ng mga bagong alituntunin para sa otomatikong pagsususpende at pagpapatuloy ng face-to-face classes at on-site work sa panahon ng sakuna. Sa ilalim ng panukala, otomatikong masususpende ang mga klase kapag umabot sa 40 degrees Celsius o mas mataas pa ang heat index o kapag may mga opisyal na babala sa malakas na ulan, volcanic smog at mapanganib na air quality. Otomatiko naman umanong magbabalik ang mga klase at on-site work kapag inalis na ang mga babala at napatunayang ligtas na ang mga paaralan matapos ang mga kanilang inspeksyon. Pinapayagan din ng panukala ang mga local chief executive at mga principal na mga paaralan na magdeklara ng localized suspension o pagpapatuloy ng mga klase batay sa aktwal na sitwasyon sa kanilang lugar. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng panukala na mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto. Kasalukuyan nang isinailalim sa malawakang konsultasyon ang mga panukala bago ito isumite sa Malacanang sa pamamagitan ng isang draft executive order. Hataw Balita ngayon. Pinaigting na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang mga hakbang upang mapanatili ang supply ng tubig sa kabila ng record low water level ng Angat Dam. Ayon sa ahensya, hindi pa rin nagkakaroon ng water crisis o malawakang water interruption dahil sa mga augmentation measures at mitigation efforts na ipinatutupad mula pa noong 2019. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Sa kabila ng pagsadsad sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng tubig sa Angat Dam, hindi pa matukoy sa ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kung may posibilidad na magkaroon ng water crisis o malawakang water interruption sa bansa. Ayon sa ahensya, 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam na pumapatak sa 20 milyon na consumers sa iba't ibang mga lugar. Kaya naman ayon sa ahensya, pinaiigting na nila ang mga hakbang upang ma-manage ng maayos ang natitirang supply sa reservoir. Ngayon po, Ms. Mia, halos every week na po kaming nagmi-meeting with the National Water Resources Board kasama po ang ating concessionaires, Maynila din Manila Water. Actually, inutos na po natin sa kanila na bawasan po yung pressure po sa ating pong sistema. Kasi kung mapapansin niyo po, pagdating ng 10 ng gabi hanggang alas 4 or alas 6 ng umaga, doon po natin hinihinaan yung ating pong pressure ng tubig para
para lamang po na mabawasan po yung tinatawag po natin na leakages po sa ating sistema. Hinihikayat rin ng MWSS ang consumer na makipagtulungan sa pagtitipid ng tubig. Ayon sa ahensya, nasa 25% ng tubig ang araw-araw na nawawala dahil sa leakages. Kaya naman kabilang sa inirekomenda ng MWSS ang pag-ayos ng mga tagas, pag-iwas sa pag-aksaya ng tubig at paggamit muli ng naipong tubig ulan para sa paglilinis. Sa ngayon, 46 cubic meters per second ang binigay na alokasyon ng National Water Resources Board o NWRB na mula sa Angat Dam. Gayunman, nilinaw ng ahensya na wala pang lugar na naitatalang nakararanas ng pagkawala ng supply ng tubig. Kami sa MWSS ay talagang tinitipid na po namin yung tubig dito sa Angat Dam. Kaya ngayon ang kinukuha namin is around 40 CMS lang. So that's 6 CMS below the allocation na binibigay sa amin ng NWRB kasi we try to manage, Ms. Bia, yung natitirang tubig sa ating Angat Dam kasi ayaw naman din po natin na masaid po itong reservoir at magkaroon tayo ng issues or kawalan ng tubig sa susunod na mga buwan if ever walang pag-ulan. Kaya as much as possible, we try to manage yung ating pong natitirang tubig sa ating Angat Dam. Kaya binabawasan din po natin yung pagkuha po dito. Tiniyak ng ahensya na nakahanda ang mga karagdagang hakbang kung patuloy pang bababa ang level ng tubig sa Angat. Kabilang dito ang pag-maximize sa paggamit ng Lamesa Dam na may mas mataas pang water level. Pinayagan na rin ang mga concessionaire na gamitin ang tubig mula sa lamesa upang mabawasan ang pagkuha mula sa Angat Dam. Bukod dito, pinapabilis din nila ang operasyon ng mga bagong water treatment plant kabilang ang mga proyekto sa Laguna Lake at Cavite na target maging operational ngayong 2026. Patuloy din ginagamit ang mahigit 100 deep wells sa iba't ibang strategic na lugar sa Metro Manila upang makadagdag ng supply at mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Samantala, umaasa naman ng ahensya na makatutulong ang mga susunod na bagyo at pag-ulan upang muling mapunan ang tubig sa Angat Dam. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw at sa nakikita natin within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaring mag-dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandaliang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon,
Possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga tsansa po tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area, ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31, Baguio 18 to 21, sa Metro Manila 24 to 29, at dito naman po sa may Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm. So magdala pa rin naman po tayo ng mga payong panangga po sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa 25 to 32, sa Iloilo 24 to 31, Cebu 25 to 32, Tacloban 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao, and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayo nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, talatang 13 na nagsasabi, "Datapot ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig." Oy, batiin ko lang si Elena Yang ng Sinpong Taiwan, tsaka si Emma Chikoharan ng Japan. Of course, ang aking Tita Nene La Pastora, at Tito Bay, at syempre sa aming unika iya, si Elisea, ayan, at sa aking may bahay, si Glenda. At yan po, mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dahil bumati ka, babati na rin ako. Pero babatiin ko yung mga nanonood sa atin sa YouTube. O, ayan. Shoutout kay Eduardo Garcia. Siya daw po taga North Caloocan. Kay Rodrick Bailon from Alabat, Quezon. Kay Gilbert Vergano mula sa Maynila. Kay Joel de la Cruz ng Calamba. Kay Juancho Di Magiba. Yan, siya daw po nanonood mula sa Riyadh. At sa iba pa pong mga nanonood sa atin sa social media, salamat po sa Diyos sa inyong pakikipagtiyaga at pakikipaghataw ng mga balita ngayong umaga. Sa ngalan na lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. Dahil sa bumati kayo, mabati din ako. Pasalamatan ko to. Ayan. Okay. Andito si Christian. Thank you very much, Christian. Kasama si Jerickson. Of course, dito sa mga kasama ko sa radyo, narito si Ian. Narito si... sino pa? Si Ian. Si... si Joe Bilang. Okay? Of course, kasama si Races, kasama si Aljan. Maraming salamat. IT people, maraming salamat kay Arian, ano yan? Sino pa? Yung mga kasama natin. Rap. And of course, sa mga kasama natin sa IT,
Thank you very much po. Maraming salamat. Hindi man natin kayo malahat, basta sa inyong lahat. Of course, nariyan, si Belinda Aquino. Kasama dyan sino pa? Rodrigo. Si Sarah, ayan. At si Justin. At hindi natin makakalimutan, syempre, yung ating EP. Nariyan po si Joe Anano. Luel, maraming salamat. Sa News Department, yung mga editor natin, maraming salamat po sa inyo. Kung may nakalimutan, bukas ulit. Mga kasambahay, dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Ako po, si Annie Rantoy. Stand by for a while dahil susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.